Napakadakila po ng ating Diyos. Sapagkat po sukdulang biyayang ibinigay niya sa atin. Naranasan natin ang kanyang presensya. Nalaman natin ang tunay na katotohanan na lumakad sa kanya. Hallelujah. Hindi po ang awiting ipinag po ng ating Diyos. Sa lahat mo niyakap ko sa aking kalit. Ibigin mo nang ilang pagbasan. O Diyos ng karunungan at kahiran na kahit minsan sa lahat mo yakap mo sa aking ibigin ko nang di kayang kumbasan. O Diyos
Ibig mo ako, hindi kayang tumbasa. Niyakap mo ako sa aking harapan. Ibig mo ako, hindi kayang tumbasa. Niyakap mo ako sa aking harapan. Ibig mo ako, hindi kayang tumbasa. At pakilang kahit minsan di na parilang salamat sa sinurang biyaya mo, Diyos ng pag-ibig. Mas malaman pa kaysa aking mga pagkakasala. Higit pa sa buhay ko, salamat sa sinurang biyaya mo. Diyos ang pala, nakila sa lahat ko kung may likha ng langit at lupa. Kayo pong nagpahintulot sa amin na lumapit sa inyong harapan, sa inyong paanan, sa inyong kalakailangan, sa inyong kabanalan, sa pamagitan ng aming Panginoon Jesus. Maraming salamat po sa mensahe ninyo sa araw na ito. Dalangin ko po namin na ito po hindi napabura kailan pa man sa aking isipan, sa aming puso. Ito po ay aming may isa pamuhay at kami po ay inyong kaligtasan. Maraming salamat po sa inyo pong papuri pa. Salamat, Lord. Ito pong aming dalangin sa mga pangalan ng anak ko pong si Jesus. Sa lahat ay magsabi na Amen. God bless. Dako po tayo sa sunod na gawain. Balik po natin ang ating handog sa ating Diyos. Bago pala tayo dumako sa ating gawain, gusto ko pong mag-testimony ang ating kapatid, Pastora Karen, Pastor Ganel, sapagkat meron ginawang mabuti sa kanilang ating Diyos. Hallelujah. Magpatotoo po sila para maitaas ang pangalan ng ating Diyos na buhay. Sila na rin po mag-message sa testimony. Amen, praise God. Bago po ang lahat, bago po ako mag-share tungkol sa giving, unahin ko po muna ang testimony. Nagpapasalamat po ako sa Diyos kasi naranasan ko po muli yung kagandahan ng kanyang puso. Amen. Kasi sa totoo lang po, trumang-truma na po ako sa life and death situation kasi naranasan ko na po yung sa asawa ko. Pero dahil po sa Diyos, binalik niya po yung mga buhay nila. Amen. Isa lang po yung nasabi ko pagkatapos ng lahat ng yun, kung wala ka o Diyos, wala na sila. Kasi sa totoo lang po, yung buhay natin, kahit kunin man lang kunin niya ng kaaway, hanggang hindi pa kalooban ng Diyos na magbalik ka sa Kanya, hindi magtatagumpay ang kaaway. Amen.
Nagpapasalamat po ako kasi simula dun sa badang nakita ko yung kagandahang loob niya habang tinatakbo ko yung anak ko papunta sa BNC. Isa lang yung sinisigaw ko yung pangalan ng Yahweh. Kaya sabi ko, wala akong ibang tatawagan na hindi sa kanya. Kasi sa totoo lang yung pangalan niya, hininga natin yun. Kasi nakita ko yung anak ko, wala na siyang hininga. Hindi na humihinga yung anak ko, pero binabanggit ko pa rin yung pangalan ng Diyos na sinasamba at pinaglilingkuran natin. Nakita ko yung natugunan niya, may dumating na sasakyan. Walang ambulansya doon sa center, pero nakita ko yung kagandahan ng loob ng Diyos. Kasi kumuha siya ng paraan. Hindi ko po ma-explain kung gaano kabuti ang Diyos sa buhay ko. Kasi simula nung nag-backslide ako, ngayon ko natanto na hindi ko talaga kayang mabuhay na wala ang Diyos. Kaya bakit pa po ba tayo mag-backslide? Kung nandito nga siya, nakakaranas pa tayo ng mga paghihirap. Mas lalo pa po kung wala siya. Kasi nagiging magaan yung mga paghihirap natin kung kasama natin siya. Kaya wala po akong ibang sinasamba at pinasasalamatan sa lahat ng iyong kundi ang Diyos. Kaya kapag na-experience mo po yung kagandahan ng loob ng Diyos, hindi po magiging mahirap sa iyo buksan ang iyong mga kamay na magbigay sa Kanya. Totoo po yun. Ang mahirap lang po sa tao, hindi niya napapansin yung kagandahan ng loob ng Diyos sa Kanya. Kasi iniisip niya lahat ng yun dahil sa kakayahan niya. Kaya pagbibigay po sa Diyos, hindi po yun kakulangan sa atin. Kundi pag tanaw po yun ang utang na loob natin sa Diyos na hindi niya tayo iniiwan at pinababayaan ng tulad ng Kanyang pangako. Kaya wala po akong ibang pinasalamatan sa buhay ko, sa buhay ng anak ko, at sa buhay ng pamilya ko, kundi ang Diyos na aking sinasamba. Kaya isa lang po ang sasabihin ko, hindi ko po kayang mabuhay kung wala siya. Sa akin po, hindi ko po talaga akalain na ganun po yung mangyayari sa anak mo. Kasi sabi ng asawa ko, akala ko po na hulog talaga siya sa higaan na mama kasi mataas po yun. Yun ang inisip ko. Kaso sabi niya, nadapa daw po sa may panggatong. Kako, imposible naman na, imposible talaga na ganun yung mangyari na akala ko po talaga wala na kasi yung ano kasi sabi ni Pastor Roji, umitim daw yung anak ko. Tapos nag-iiyakan na yung sa mama ng asawa ko, yung mga kapatid niya. Ngayon, dali-dali po akong magpaalam. At pumunta po ako sa PNC. Ngayon, laging pasalamat ko po nung pumasok po ako. Yung anak ko, wala pa po talagang malay. Pero, sabi nga po, makapangyarihan ng panalangin. Kaya, nung sinubukan ko po na ipanalangin yung anak ko, hindi mga ilang minuto po, gumising na ulit po siya. Tapos po, sinubok po talagang, kung talagang magaling ng ano, kasi tinayo po talaga siya. Tapos, yung pagtayo po sa kanya, yun, simula po nun, naglalaro na siya. Naglalaro na po siya. Tapos, mapapatunayan mo rin po talagang makapangyarihan ang pananalangin kasi nangyari din po yun sa asawa ko. Lumipat po siya doon sa uma. Masakit yung tiyan. Ngayon, pinaulit na naman po ako niya nung oras na yun na sabi niya, masakit daw yung tiyan niya. Talagang nakahiga pa po siya. Ngayon, yung hindi masupo yung tiyan niya na sana alisin niyo po kung ano po ang nararamdaman ng aking asawa. Maya po, nakakain na po siya ng maayos. Laking pasasalamat ko po sa Panginoon. Hindi lang po sa biyayang binibigay niya sa amin. Dahil ang biyaya po na ibinibigay sa atin para po
magkaroon tayo ng tiwala sa Kanya. Amen. Huwag po natin, hindi ko po hinahangad na mag-aahon pa po kami kung ano, sabi ko lang, sapat lang, tama na po yun. Amen. Kaya po, malaking pasasalamat ko po dahil sa ibinabalik ko sa Kanyang, ibinabalik ko sa Panginoon na dapat ibalik sa Kanya yung ibinalik niya sa akin, buhay ng anak ko. Amen. Wala pong, hindi pong mababayaran ang isang buhay. Wala pong kabayaran. Kung tutuusin yung ibinabalik natin sa ating Panginoon. Wala po talaga yung masabi. Dahil unang-una pa lang sa ating mga buhay, dapat naisip na natin. Dahil ang buhay natin galing sa Kanya. Amen. Yung ibinabalik natin para sa Kanya, yun yung palatandaan na tayo dapat sa Kanya. Amen. Kaya maraming salamat talaga sa Panginoon. Kung siguro may nagagawa kaming pagkakamali, siguro isa yung kaparaanan ng Diyos para makasunod talaga sa Kanya. Amen. Kasi kung hindi nagbibigay ang Panginoon ng isang pagsubok, siguro hindi natin alam kung nasaan tayo. Amen. Diyan natin malalaman ang pagsubok. Amen. Kapag nalampasan natin, siguradong maganda ang kahinat namin. Dahil sa pagsubok na yun, sa nangyari sa anak ko, siguro may pagkukulang kami kaya nangyari yun. Kaya dapat, siguro, alamin namin kung ano talaga yun, para hindi na mauna. Amen. Sa Diyos lamang ang papuri. Amen. Sa mga hindi ko nakakalam, ang anak ko nila ay kahapon talagang sabihin natin namatay po panandalian yung anak ko nila. At nakita na po yung, kung naniniwala po kayo na may mga taong bukas ang kanilang spiritual eye, nakita na po na nakalabas na po yung kaluluwa ni Faith. Nakalabas na po. At yun na po yung part na nangingitim na po siya. Ngayon, sinabi ng asawa ko kay Karen, sa ating kapatid, inilit po yung asawa ko ng ating Diyos. Sabi niya, anong sabi mo? Humingi ka ng tawad. Magsisi. Yan. At nung nagsisi po si Karen, humingi po siya ng tawad. Doon po bumalik yung ulirat ni Juan. Amen. Amen. Ngayon po, umamin po si Pastor yun eh. Baka meron talaga silang ginagawa. Yan po ay sign ng kapakumbabaan sa harapan ng Diyos. Tinanggal niya po yung pride niya. Amen. Ganyan po ang Kristiyano. Kapag mayroon nangyayari sa ating masama, sinisiyasat natin. Dapat ikaw na mismo yung sumiyasat sa sarili mo. Baka meron tayong ginagawa, nananamig mo tayo. Ulitin mo po, minamahal ng Diyos. Pinapalo ng Diyos ang mga taong minamahal niya. Amen. Minsan kailangan tayong kalabitin. Parang lumalamig ka. Parang hindi ka na paabante, patras ka na. Kaya kung ang Diyos natin, dakilang Pastor si Jesus Cristo, may tungkol po. Para kapag
palabas ka na, may baka ng landas, pinapalo para babalik. Amen po. Ganyan po magmahal ang ating Diyos. At ganyan din, sinisikap ko pong maging ganyan po sa inyo. Amen po. Kaya huwag po kayong masasaktan na kapag nasasagad po kayo ng masakit. Huwag niyo pong damdamin, para sa inyo po yan. Amen. Amen po. Pag sinabi kong mabaho kayo, maligo na kayo. Amen. Amen po. Amen po. Ganun po yun. Magpalalalan po tayo. At ako po yung number 1 ang kapalalan po sa inyo. Trabaho ko po yan. At tulad ng topic natin, huwag na tayong tatalikod sa pananampalataya. Lahat ng tinawag dito, diretso po sa pananampalataya. Sige po, tayo po yung magbigay. Drum, maestro. Tayo ay magbigay. Magbigay tayo sa Panginoon. Tayo ay magbigay. Ibabalik, siksik, liglig at umaabot. Ibabalik, siksik, liglig at umaabot. Magbigay tayo Sa Panginoon tayo ay magbigay. Magbigay tayo sa Panginoon tayo ay magbigay. Magbigay, siksik, liglig at umaapaw. Ibabalik, siksik, liglig at umaapaw. Rolling. God bless. Give thanks. Sana.